Hello mga tropa, magandang araw sa ating lahat. So dito, magbibigay lang ako ng konting reaksyon about sa politika at about sa aking iniidolo na si Vice President Sara Duterte at si Mayor Baste Duterte. At shoutout din kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, nakakulong siya sa dahig, pero tingnan mo, ang dami pa rin nagmamahal sa kanya. Nung birthday nga siya, ang dami nag-celebrate eh. So, ang tanong lang kay BBM, kung mangyari sa kanya yun, may gagawa kaya sa kanya, no? Sa akin, as a pure Ilocano, masakit din naman napakinggan na binabati ko siya si BBM kasi bilang isang Ilocano, kapares pa rin namin Ilocano si BBM. Pero ang nangyayari kasi, wala eh. Nangyari, sinuportahan niya mga Duterte, akala namin lilinisin niya yung pangalan ng mga Marcos, lalo na yung tatay niya. Pero baliktad eh. Kung sino yung naglinis sa pangalan ng mga Marcos, kung sino yung naging dahilan kaya nalantad yung mga magandang nagawa ng tatay niya, wala, yun yung trinidor niya eh. Ang kinampihan kasi ni BBM, yung mga magnanakaw. Kasi matagal talaga naming inilaban na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw. Nakikipag-away pa nga ako noon eh. Talagang gawa ng purong Ilocano. Siyempre, kakampihan ko yan. Kapwa ko Ilocano eh. Pero ang problema, nung umupo na si BBM, marami kaming Ilocano na nadismaya. Kaya, anong nangyari? Akala ko, hindi totoo yung sinabi ni Tatay Digong dati na weak leader si BBM eh. Pero, weak leader pala talaga siya. Pero yun, sarili ko lang naman opinion. Ito, sarili ko lang din naman opinion to kasi democratic country naman tayo eh. Kasi wala naman tayong magagawa. Kahit magnakaw sila ng magnakaw, wala eh. Pero balik na ako sa topic ko. Kaya ngayon, payag na ako na sa darating na 2028, kung hindi man mapababa si Marcos, kasi matindi talaga eh. Matindi yung bayaran sa kanya, mga kalyado na eh. Kaya, biro mo, mali-maliit pa naman yung pera eh. Paano babaliktad yung mayon eh. Kasi kung people power naman, hindi naman solusyon yung people power. Gawa ng gulo lang din ang mangyayari yan eh. Pero kung talagang mag-alburuta yung mga Pilipino, wala naman tayong magagawa kung mag-people power sila. Pero para sa akin, wag na. Diyos na lang ang bahala sa kanila yan. Basta para sa akin, Duterte ako sa 2028 kasi nakita ko naman talaga yung ligasiya ng mga Duterte. Lalo si Tatay Digong. Si Tatay Digong, kaya maraming OFW ang respeto sa kanya. Gawa ng yung, unang-una, yung passport, ginawa niyang 10 years. Diba? OFW hospital. Bukod pa nun, nung panahon niya, ang OWA dati, Polo, talagang nagtatrabaho dati talaga. Ngayon, hindi mo na alam, iiwan na eh. Kung ano na nangyari. Pangalawa, mataas ang respeto sa mga OFW o sa mga Pilipino sa ibang bansa dati. Dahil kay Tatay Digong, pero ngayon wala na eh. Aminin man natin sa hindi, nakakaya na maging Pilipino dahil kay Marcos, dahil wala eh. Sa pinaggagawa niya. Kaya para sa akin, Sara Duterte sa 2028 at Mayor Baste Duterte sa 2028 bilang Vice President ni VP Sara. Kaya dapat talaga maibalik yung legacy ng mga Duterte kasi marami talaga silang nagawa. So hindi na natin isisahin nun sa sobrang dami nun eh. Si BBM wala. Wala akong masabi na ligasiya niya. Sayang, pares ko pa namang Ilocano si BBM pero wala eh. Ganun talagang buhay. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin na yun. Yun na talaga siya na magnanakaw, traitor. Yun ang nakikita ko. Yun ay sarili ko lang opinion at pananaw. Kasi wala eh. Wala talaga tayong aasahan sa presidente na yan. Pero mo, mismong kapatid niya na si Manang Amy Marcos, sinabi niya talaga na positive talaga siya, nagdodroga, nagdadrugs. So wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Nagkamali man tayo kay BBM, nabudol man tayo, ngayon sana, ipanalangin natin na hindi na tayo magkamali ng susuportahan sa susunod na taon. So ayan lang guys, so yan lang aking video for today guys, or aking maikling opinion about sa nangyayaring corruption ngayon sa Pilipinas or sa magiging susunod na presidente sa 2028.
Kaya sa 2028, ako ay isang Ilocano, puro Ilocano at Pilipino. Sara Duterte ako bilang presidente sa 2028 at kay Mayor Basti Duterte ako bilang Vice President bilang Vice President ni VP Sara Duterte. Sorry, nabubulol na tuloy ako. So, yun lang mga tropa.